Umaga po sa inyong lahat, dito po sa UAE, sa Pilipinas. Magandang hapon po. Salamat po sa ating Diyos dahil sa araw na ito, tayo pong lahat ay pangungunahan at pagpapalay ng ating Diyos na buhay. Kaya sa ating pong mga tahanan, sa ating pong mga nasa iba't ibang lugar din sa Pilipinas o sa ibang panig ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po, sa mga bisita rin po namin, isa rin pong pagkakataon ito para makakilos because there is God in heaven. Nakakalam po ng lahat ng ating mga pangailangan. Kaya po sa hindi na po pagtatagal, sa lahat po ng mga nasa Pilipinas din po at mamaya po ating yung acknowledge ang lahat ng mga bisita po natin, mga first time from Nasiriyah. I would like to acknowledge Sister Evelyn Bedanya. So yan po ang ating bisita po ngayon. So paki-message din po sa lahat ng naka-join ngayon if you are first timer para ma-welcome din po namin kayo. So sa lahat po din ng mga late na nag-join, wala pong problema, message lang po kayo sa amin and you are all welcome para po dito sa online service po natin. So sa hindi na po pagtatagal, tayo po latidara ko na po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bago tayo po, let us pray to the Lord. Tayo po muna yung manalangin. Lord, sa araw po ito, kami po ay lumalapit po sa iyo upang humingi po sa iyo ng gabay, patnubay, paglilinis sa lahat po namin mga kasalang nagawa na sa amin na isip. Kayo po Lord magturo, magbigay sa amin ng kaliwanagan sa lahat po namin mga pagkikita, maririnig, mapapakinggan, mga illustration, mga example, mga slides namin pong makikita at mababasa. Lord, kayo po magpaunawa sa aming mga puso. Salamat Lord at kayo na pong bahala sa aming internet connection, sa iyong lingkod, sa lahat ng makikinig, saan man sila naroon, paramdam mo nakasama ka namin. In the name of Jesus, we praise you and we give back all the glory. In the name of Jesus, and everybody say, Amen. Okay, so, but there's one God, or there's a God in heaven, the book of Daniel 2:28. But there is a God in heaven who reveals secrets, and he has made known to King Nebuchadnezzar what will be in the latter days. Okay, sayo pong lahat. Okay po ng ating mga kupuna. And makinig po tayong lahat. You can also respond by saying Amen, praise the Lord. So ito pong pakikinig po natin ng salita ng Diyos. Doon yung ba po sa inyo naka-close ang video, naririnig nyo naman ang message ng ating Panginoon, ang boss ng ating Panginoon in your hearts. Ano man ang ginagawa mo? In response to this message, say Amen, Lord, praise the Lord. So ito po ay pagpapakita sa ating Panginoon na nagre-response po tayo sapagkat nangungusap ang ating Diyos sa atin. Doon ako po ay nagsasalita. Ito pong boses na narinig ko, boses ko, narinig po ninyo. But ang Lord po nangungusap po sa atin. So, in response, say Amen, praise the Lord, tama ka Lord. So, alam niyo mga kapatid, that fear is the worst negative emotion of man. Pag napasukan ka kagad ng takot, ang mangyayari po sa atin, it will result to loneliness, restlessness, discouragement, and unproductivity. Pag pinasukan ka ng takot, nauna ang takot, papasok po itong mga bagay na ito na hindi po magiging maganda po sa atin. Mismo ang sinabi ng Lord sa 2 Timothy 1:7, For God has not given us spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Ang Diyos mismo nagsabi sa atin mga kapatid, hindi tayo binigyan ng takot. So gusto ng Diyos, God wants us to be fearless, na wala tayong kinatatakutan. Ano man po nangyayari sa inyo ngayon, sa inyong lahat, sa ating lahat, huwag po tayong matakot because there is a God in heaven. Merong tayong Diyos mga kapatid. So anuman pong kinalalagyan mo ngayon, anuman pong pinagdaraanan mo ngayon, huwag po tayong matakot. Merong tayong Diyos at malalaman po natin yan. Bakit? Paano? Kailan? Saan? Sino pong pag-aaralan po natin? Ito pong si Prophet Daniel. Sa binasa natin kanina about sino ba, ano ba ang ginawa ni si Prophet Daniel. Dito po sa Daniel chapter 6 verse 1 to 3. It pleased Darius to set over the kingdom of
kingdom, 120 satraps, to be over the whole kingdom. Isa po si Darius sa sa haring pinaglingkuran ni Prophet Daniel. And verse 2, and over these 3 governors, of whom Daniel was one, that the satraps might give account to them, so that the king would suffer no loss. Parang gobernador po siya. Mga satraps, mga leader din po ng mga local cities or provinces. Kasama po si Daniel. Now, then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps, because an excellent spirit was in him, and the king gave thought to setting him over the whole realm. So Daniel was assigned as the leader above all the governors and satraps. So the king, itong si Daniel, mga governors and satraps. Sila pa mga rulers sa panahon nila. So meron po siyang mga kasamahang mga governor or satraps, but they are all despised of it in their heart. Ayaw nila kay Daniel. So these governors and satraps thronged before the king and said thus to him, King Darius, live forever. All the governors of the kingdom, administrators and satraps, the council and advisor have consulted together to establish a royal statute and to make firm decree that whoever petitions any god or man for 30 days, except you, O king, shall be cast into the dens of lions. Ang kanila pong request, walang magpe-pray, walang mananalangin sa kanilang Diyos, kanilang religion, kundi doon lang sa hari. At pag sila ay lumabag sa utos, sila itatapon sa leon. So the problem is they were all able to convince itong mga ayaw kay Daniel, nagtagumpay na ipasa itong utos na pinagbabawal mag-pray. Alam mo nga, pwede mapalad po tayo dito po maging sa UAE, nagkaroon po ng talagang zero tolerance about religion. Nagagawa po natin mag-pray. In fact, marami pong mga tinatay yung mga temple ng different religions, Abu Dhabi, sa Dubai. Even Jew temple o synagogue, meron na rin po. Sabihin, gano'n na po ka-allowed, tolerable, ka-open, freedom of religion. Pero sa panahon po ni Darius, ito po sa panahon po ng Babylon, dito po sa Babylon, sila po under reign ng Persians, ito pong si Darius. Nagkaroon po ng gantong batas. At ang kalulungkot, naging close, nagkaroon at na-open. Ito pong batas na ito ay nakatuparan. Now, ito nangyari kay Daniel. Now, when Daniel knew that the writing was signed, he went home. And in his upper room, with his windows open toward Jerusalem, he kneeled down on his knee 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, as was his custom since early days. Nung nagkaroon ng matinding, malaking problema, ang ginawa ni Daniel, nag-pray. Makinig kayong lahat. Nung problema po ito, malaking problema, but he prayed to God. So ganyan po ang gagawin natin. Pag nagkaroon kayo ng anumang klaseng problema, pray ka agad. Manalangin po kayo kaagad. Well, tayo naman po agad, mga kapatid, talaga nagpe-pray. Yun nga lang, pag may problema. Pag wala ng problema, hindi tayo ganun sinabi rito, lumuhod, ka-eager mag-pray. Kasi mga kapatid, our prayer is just a request, paghingi ng tulong. Hindi naman kagaya ng prayer ni David o ni Daniel, yung prayer natin. Anong prayer ni Daniel? When he prayed, he gave thanks. So, ganyan po ba tayo manalangin? Pag nangangailangan, hindi mo tayo nagpapasalamat. Humihingi ka meron kang pangailangan. Kaya ka nagpe-pray. Matindi ang prayer mo because you are in need. Ulitin ko mga batid, sa pagkakataon ito, you have to pray. At yan po naman talaga dapat gagawin. But after that, pasalamat na po tayo. Pero iba yung ginawang prayer nitong Daniel Bawal manalangin, but he still prayed to the Lord. At ang ginawa niya, he opened his window. Bukas po ang kanyang window para magpakita na siya nananalangin. Ano mga pati may purpose ito pong si Daniel. At ulitin ko ang batas, bawal manalangin pero nagpray. Siguro po dito sa ating mga kapatid, hindi pa po nangyayari na bawal manalangin, bawal ang Bible study, open po ang Bible study, open po ang pray. But then, batas po yun, wala tayong magagawa, batas. Alam niyo kalaban ni Daniel, yung kaaway niya ayon sa kanya. Then this man, assembled from Daniel praying and making supplication before God, nakita
Wala naman sila sigurong picture, nagpapakita ng ebidensya na siya po yung nag-pray. Pero since open po yung kanyang window, ang kanilang mga salita ng araw talaga ay nagiging matibay. Ngayon, kailangan may picture, may 2 at 3 saksi. Pero sa kanilang mga kapatid, ebidensya na po yun. So, they went before the king and spoke concerning the king's decree. Have you not signed a decree that every man who petitions any god or man within 30 days, except you, king, shall be cast into the dens of lions? The king answered and said, the thing is true, according to the law of Medes and Persians, which does not alter. So they answered and said before the king that Daniel, who is one of the captives, biro niyo mga kapatid, may discrimination na po agad dito. Daniel, the one of the captives from Judah, leader po nila, pero yung kanya nakapakikitungo niya kay Daniel, does not show the due regard for your king, or for the decree that you have signed, but makes his petition 3 times a day. And the king, when he heard this word, was greatly displeased with himself, and set his heart on Daniel to deliver him. And he labored till the going down. Hindi ka agad in-implement yung batas, inabot pa mga kapatid. So para sa kanya kasi mabigat, para sa kanya ibaba yung batas, husgahan tong si Daniel. Then this man approached, ayan na naman yung pumakalaban ni Daniel. Kinulit ito pong si Hari. No, king, that is the law of Medes and Persian, that no decree or state to which the king established may be changed. So the king gave the command, and they brought Daniel and cast him in the dens of lions. But the king spoke, saying to Daniel, your God, whom you serve continually, he will deliver you. Alam niyo mga kapatid, mismo ito pong si King Darius, mismo nagsabi sa kanya, your God whom you serve continually, he will deliver you. May faith na kaagad. Ito pong si King Darius dahil alam niya, kilala si Daniel. At yan po ang gusto nating Panginoon. But since batas is batas, para kay Daniel, without any complaint, murmuring of fear or resistance, he allowed himself to be thrown into the lion's den. Since yan ay batas, manari, yan po nilagyan, ang binilagda, walang makababali. Pero para kay Daniel naman, inallowed niya na siya po ay ipatapon sa lion's den. At yan po yung gusto ng Lord sa atin. God wants us all to be like Daniel. Nagtatapon din tayo sa lion's den. Actually, mga kapatid, pag sinalayang din sa mga kapatid, yan ang gusto ng Diyos. Nakagaya tayo ni Daniel na in such a way that we do not fear any threat. Na wala tayong kinatatakutan. Ano man ang dumating, threats about your finances, your health, your emotion, even the works of the devil. Yung crisis nangyari, calamity, yung virus, na ba maapektuhan ang crisis, well, affected na po lahat, nangyayari na po lahat, mga kapatid, hindi maganda, pero still, we should be fearless. Wala dapat tayong kinatatakutan, kagaya po ni Daniel. Mangyayari lang po yan kung tayo po yung magiging kagaya ni Daniel. Nasa kabila na meron na pong threat sa kanya, ganoon din po sa atin, ang gusto ng Lord, we should be fearless. Huwag kang matakot, kapatid. Everybody say amen. Huwag tayong matatakot. Pinasasabi ng Diyos sa inyo, ano man ang kalalagayan mo, may sakit ka man, huwag kang matakot dahil pagagalingin ka ng ating Diyos ng buhay. Ikaw man ay nasa bingit ng iyong kalalagayan, hindi magandang kalalagayan mo, pinasasabi ng Diyos, huwag kang matakot. Ikaw man ay may mga financial issues, kabi-kabila, mga naghahabol sa iyo, huwag kang matakot. Makababayad ka in the name of Jesus. As long as naroon yung desire sa iyo na makapagbayad, sabihin mo sa sarili mo, lahat ng pinagkakautangan ko, bayad ka in Jesus' name. Sa lahat po sa inyo mga kapatid, ano man ang kinatatakutan mo, mawala ng trabaho, huwag kang matakot. God will provide. Mga may sakit, na infected, huwag kang matakot, pagagalingin ka ng ating Panginoon. Those who are in sickness or in bed of sickness, the Lord is our healer. Huwag tayong matatakot. Of course, what is the secret? Paano tayo hindi matatakot? What's Daniel's secret? Ano po ang secret ng Daniel? Tinapos siya sa kulungan ng leon. Yung mga leon, mga kapatid, talagang siya po parang mga demonyo yan. Pero para kay Daniel, yung sinabi natin sa Daniel 2:28, but there is a God in heaven. So para kay Daniel strongly believed that there is a real God in heaven. For what?
But there's a God in heaven who reveals secrets, and He has made known to King Nebuchadnezzar what will be in the latter days. So ito po ang kanyang pinangahawakan na meron tayong isang Diyos. Ang kaso ni Daniel, nag-pray, dinala sa kulungan ng leon, pero para kay Daniel, he was certain that God knows and sees what is happening in his life. At ganoon din po, yan po totoo. Alam ng Diyos ang mangyayari. At kung tayo meron ganong secret kagaya ni Daniel, alam ng Lord ang mangyayari sa akin. At hindi lang alam, concern ang Diyos sa inyo na na maganda ang mangyayari sa buhay natin sapagkat God knows a man's past, present, and future. At pinasasabi ng Diyos, ang gusto niya, magkaroon ka ng buhay na ganap at kasiya-siya. Maganda ang buhay ang gusto ng Diyos sa iyo, kapatid. God knows because He knows our past, our present, and our future. At maganda ang plano ng Diyos sa iyo, kapatid, sa ating lahat. So think of that same secret ni Daniel. Alam ko may plano ang Diyos sa buhay ko. Sabihin mo yan sarili mo, may plano ang Diyos sa buhay ko. Sabihin po natin mga kapatid, maganda ang plano ng Diyos sa buhay ko. Maganda ang plano ng Diyos sa pamilya ko. Maganda ang plano ng Diyos sa trabaho ko. Maganda ang plano ng Diyos sa future ko. Yes, believe in that. Paniwalaan niyo po yan, kapatid. Paniwalaan nyo ngayon pa lang sapagkat there is a God in heaven that knows everything. Lahat. Yan po yung unang secret. At pangalawang secret, may God send His angel and shut the lion's mouth so that they have not hurt me because I was found innocent before Him. And also, King, I have done no wrong before you. Yan po. Nung po siya tinapon sa kulungan ng mga leon, hindi po siya kinain ng leon. Pinatahimik ng Lord, ng angel, yung pumabanga ng leon. Imagine that, mga kapatid. Sila po talagang carnivorous, lahat kakainin at malalakas po, pati buto kaya nilang durugin na. Pero at that time na siya po hinulog doon po sa lion's den, pinatahimik yung pong bibig. Pinatahimik yung pong bibig ng mga leon. Why? Because Daniel was found innocent, and that is his second secret. Daniel was found innocent before God and man. So yan po ang nangyayari pag tayo po inosente. Bakit? There is a God in heaven that proves that Daniel is innocent. Pag tayo innocent, una sa mata ng tao, ikaw nagkasala, that is true kasi may batas, pero sa mata ng Diyos. Yes, he violates the law of man, but he was innocent before God and man. Yan po nangyari sa kanya. So there's a God in heaven talaga na hindi niya na-violate because he knew that the law of God is above all laws. Yan po para sa kanya. And what you have proven before innocent or innocent before God and man, God can move for you. Makakakilo sa iyo ating Diyos na pag ikaw, mga kapatid, ay inosente at walang, bakit? Pag ikaw inosente, mga kapatid, walang may bubuta sa iyo. Sino man Poncio Pilato, sino man tao, walang may bubuta sa iyo pag ikaw ay inosente. Pangalawa, peace I live with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let be it afraid. Why? Because second, you will obtain peace. Kaya kampante, payapa, kung paano tahimik po yung mga leon, tahimik din ang buhay mo. Why? Inosente kay. Ang pinag-uusapan ditong peace, alam niyo mga kapatid, hindi yung peace na walang COVID. Hindi yung peace ang ganda ng takbo ng ekonomiya. Hindi yung peace na may trabaho ka. Hindi peace dahil wala kang sakit. No! Sinabi ng 2 Peter 3:10, the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat, both the earth and the works that are in it will be burned up. Hindi po maganda senyales ito, and we are in that sign. Nasa senyales na po tayo ng end of the world. Wala na po katiyakan, mga kapatid. Marami po hanggang ngayon, kontra pa rin at hindi pa rin po simpatiya o 100% dito po sa vaccine. So in other words, we're heading to this kind of destruction na hindi na rin po maganda. Pero ito pa rin po sinasabi ng Lord about peace. Ano sabi ng Lord sa 2 Peter 3:14?
Therefore, beloved, looking forward for these things, be diligent to be found by Him in peace without spot and blameless. Sa kabila na ito na po ang kondisyon ng mundo, beloved, looking forward for these things, be diligent to be found by Him in peace. Kakakitaan pa rin tayo na meron tayong payapa. At yan po yung kapayapaan na binibigay ng Diyos sa ating lahat. Alam ko po yung iba sa inyo, medyo nagkakaroon na tayo ng trouble, nagkakaroon ka ng worry, at natatakot ka ng unti-unti. Brothers and sisters, hindi pa po tayo pumapasok sa pag-reign ng Antichrist. Hindi pa po nagiging worse ang situation. Magkaroon pa rin po tayo ng kapayapaan. Dahil yan po yung gusto ng Diyos. Peace I give to you. That's why sa muling pagbabalik ng word, itong sinabi niya, Luke 18:8, I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, He will really find faith on the earth. So para magkaroon tayo ng peace, of course, we need to show our faith to our God. Ipakita mo pananampalataya mo sa Diyos, kapatid. Sapagkat yan ang una hahanapin niya. Yes, we are ready. Pero sa kabila ng paghanda, marami po ngayong mga kapatid nagiging worse na po at talagang ang tingin nila, ang future magiging worse. Itong pandemic na ito talagang magiging worse. Iba po mga kapatid, nagpaplano na po nagprepare in the way, in the negative way. Wars at mumundok na po sila. Yung iba mga kapatid talagang wala na. Ang tingin sa gobyerno, walang ginagawa. Ang tingin sa mga organization, wala na. Pa-worse na. Huwag po ganyan tayo mga kapatid. Ano man po nangyayari? Sinasabi 2030, hindi nagiging maganda. Huwag po. Maganda pa rin ang plano ng Diyos because there is a God in heaven that will heal you, that will provide and protect you. Kaya nga gusto ng Lord, ipakita pa rin po natin sa gantong sitwasyon na meron tayong pananampalataya sa ating Diyos na buhay. At pag napakita mo ang pananampalataya mo sa ating Diyos na buhay, magkakaroon ka ng tunay na peace. And when you have peace, of course, the peace of God, Philippians 4:7, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through our Lord Jesus Christ. So you will have a strong faith coming from the peace of God as a result of being innocent. Kaya tayong lahat, kagaya po ni Daniel, hindi po siya natakot. Itatapon niya ako sa leon, sa kulungan ng leon. Okay, hindi po siya nag-resist. Why? Alam niya, sarili niya, inosente po siya. Meron siyang faith, strong faith, and that is what we need right now sa panahon po ngayon. Para magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan. You know, the reason why kaya tayo nagiging fearful, the reason why we become fearful. Why? Because of being guilty before God and man. And that's true. Guilty ka. At pag ikaw guilty, guilt will destroy your faith. Hindi ka makatatayo. Pag ang guilty person, mga kapatid, una hindi mo siya matitingnan diretso sa mata. Hindi kagaya si Daniel, lahat kanyang harapin. Yung mga kapwa niya, governor, satraps, even the king, what? Kaya niyang harapin, eyes to eyes. Pero pag may mga guilt feelings po tayo, una, yan pong sisira ng pananampalataya natin. At pag nasira ng pananampalataya natin, wala kang peace. Puro takot, kaduwagan na naroon po sa atin. Hindi mo kayang harapin. In fact, iba sa atin, maliit na problema. Sinasabi natin sa iyo, yung iba matinding problema, pero ikaw, sa pera, sa lapi, sa family, emotion. Pero kung kukumpara yung problema ng iba-iba na harap, why? Baka meron silang peace, meron silang faith. Pero iba sa atin, natatakot ka. Huwag tayong matakot, kapatid. Kahit demonyo yung harapin mo sa pagtutulungan ka ng Diyos. Kahit yan mga kapatid, sa tingin mo malabo na, madilim na yung kinaharap mo, maganda pa rin ang future, ang plano ng Diyos sa iyo, kapatid. But because the peace of God will not rest upon a guilty Christian. But if you are innocent, you are fearless. Pag ikaw innocent, pag nasa yung faith, pag nasa yung peace of God, wala. Ano mang hirap sa'yo, bagyo, Ulysses man, undoy man, ay kayang-kaya mo panis. Why? Meron kang Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Glory to God. Kita niyo mga example po si Peter. In the book of Acts 12:5-6. Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God
for him by the church. And when Herod was about to bring him out, that night Peter was sleeping, bound with two chains between two soldiers, and the guards before the door were keeping the prison. Siya po i-execute sapagkat anong kaso ni Peter? Nag-share lang naman. Naghahayag lang naman, nagpipreach lang naman. So kinulong siya, kinandado yung kanyang kamay, at meron pang dalawang soldier. Pero ano pong nangyari po kay Peter? I-execute, kinabukasan, he was sleeping. Peter was about to be executed the other day, but he was sleeping and showed no fear. Pinakita niya na wala siyang takot. Why? He knew that he was innocent before God and man. Alam niya wala siyang kasalanan. Ano kasalanan sa pagpipreach, sa pag-share? So para po sa kanya, he knew that why? Yun nga po pag inosente ka eh. Wala kang tutulugan mo. Imagine mga kapatid, bibitayan kinaumagahan, ang ginagawa, natutulog. Tayo mga kapatid, hindi ka naman bibitayan kinabukasan. Pupunta lang naman siguro yung Bombay, hindi ka na makakatulog. Hinahanting ka lang ng mga maniningil o nangungutang sa'yo. Halos lang mga kapatid gawin mo. Hindi ka na, aligaga ka na sa mga pagsubok, problema, trials nangyari po sa atin. Huwag ganun. So tayo pong lahat, pagtantin Lord, I have faith in the Lord, and then the Lord will give you peace. And then the third reason, ang sikreto po nito pong si Daniel. In the same hour, the fingers of man's hand appeared and wrote opposite the lampstand on the plaster of the wall of the king's palace. And the king saw the part of the hand that wrote. May sinulat po dito po sa pader. Ito po si Haring Belshazzar. Kanina po si Haring Darius po, magkaiba pong storya po ito. Tatlo pong hari, almost 3 o 4 kings ang pinagserban sa panahon po ni Daniel. Kanina po si King Darius, ito naman po si Haring Belshazzar. May nakita po siyang kamay, and that's the hand of God, na may isinulat doon po sa pader habang sila po nagiinuman. Then the king's countenance changed, and his thought troubled him, so that the joints of his hips were loosened, and his knees knocked against the biro. Nalinsad ang kanyang bewang, at talaga yung kanyang mga tuhod, talaga hindi naging maganda. Then the king cried aloud to bring in the astrologer, the Chaldeans, and the soothsayers. The king spoke, saying to the wise men of Babylon, whoever reads this writing and tell me its interpretation shall be clothed with purple and have chain and gold around his neck, and he shall be the third ruler. Magkakaroon po ng reward. May sinulat pero hindi nila lingwahe. So ang gusto niya ipa-interpret sa kanya yung sulat dun sa wall. Now, all the king's wise men came, but they could not read the writings or make known to the king its interpretation. Alam niyo mga kapatid, ang sulat po din is the hand of God. So that's maybe the words that used in heaven. Mene tekel Persian. So yung po yung kanyang sulat na binasa. So hindi na po naisulat po dito. But ang gusto niya ma-interpret at bibigyan niya ng reward. Now, then Daniel was brought in before the king. The king spoke and said to Daniel, "Are you Daniel, who is one of the captives from Judah, whom my father the king brought from Judah? I have heard of you that you can give interpretation, explanation, and explain enigmas. Now, if you can read the writings and make known to me its interpretation, you shall be clothed with purple and have chain of gold around your neck, and you shall be the third ruler in the kingdom." And ito sabi Daniel answered and said before the king, "Let your gifts be for yourself, and give your reward to another. Yet I will read the writings to the king and made known to him the interpretation." Para kay Daniel, he never owed anything to anyone, not asked favor from anyone. Para sa kanya mga kapatid, and this is secret. Though alam niya mga kapatid, voluntarily, sapagkat meron siyang gagawin, i-offer sa kanya ang merong reward para sa kanya. He believes that there is a God in heaven that will give him reward para sa kanya. Ayaw niya na merong pabor na hiningi. Ayaw niya mga kapatid. Para sa kanya, hayaan niya lang ang Diyos na mag-reward po sa kanya. And that is a good secret and good, sabihin natin mga kapatid, na ugali. Kasi mahirap po humingi ng pabor. Lalo po sa ngayon mga kapatid. Mahirap makompromise dahil merong pabor tayong ay nalagaan, utang na loob. So para po sa kanya, siguro kung yan ay galing sa godly person, bigay po sa'yo. Godly person ang pinanggalingan. Why not?
Pero mga kapatid, marami po ngayon merong something, may mga chain, may mga hidden, may mga string attached. So therefore mga kapatid, para sa kanya, I know God will provide everything. So para sa kanya, it is a good secret. So at ang huli at ang pinakamatindi mga kapatid, na si Daniel. Si Daniel chapter 6 verse 23. Now the king was exceedingly glad for him and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no injury whatever was found on him, because he believed in his God. And this is the best secret na kung magagawin natin, brothers and sisters. For Daniel believed in God, and if we believe in God in what? By fearing to disobey Him. Yan po pinaka the best. Na matakot tayong wag sumunod sa Diyos. Matakot tayong sumuway sa Diyos. That's the only fear he had, was to disobey God, which made him innocent before God. Amen. Marami pong pinag-uutos ng Diyos. Marami pong nagiging relax ngayon. Marami pong mga patin talagang sufferings and trials. Pero wag niyong kaliligtaan. Magkaroon pa rin tayo ng takot sa Diyos na wag sumuway sa kanyang kalooban. Pag sumuway po tayo sa kalooban ng Diyos, ako na magsasabi sa inyo, hindi po magiging maganda po sa atin. Magkaroon po tayo ng takot sa Lord and obey God anuman ang pinagdadaanan po natin. At naniniwala po ako, God will protect you. At dun sinasabi ng Lord that there's a God in heaven. To God be the glory po sa inyong lahat. Sa ating lahat. Sa mga bisita po namin. Sa lahat ng mga anak ng Diyos, mga lingkod ng ating Diyos na buhay. To God be the glory. There is a God in heaven. Kaya, ano man po ang pinagdaraanan po natin, the same secret, the same ginawa ni Daniel, patuloy po tayo mga kapatid. Patuloy tayo pong sumunod sa kalooban nating Panginoon.